mistulang LSI o Locally Stranded Individuals na naglalagi sa port ng Ozamis City sa Misamis Occidental ngayon. Pero hindi sila mga tao, kundi laksa-laksang kalapati. Alas 6 pa lang ng umaga, mula sa ere, isa-isa nang nagdapuan ang halos 300 kalapati sa gitna ng kalsada. May kulay puti, kayumanggi at magkahalong berde at itim na ang breed feral pigeon o city doves. Sa Ozamis City, sa Misamis Occidental, meron ding mga locally stranded, mga kalapati na laksa-laksa kung dumako. Ang nagsisilbi nilang breeding area ang Passengers Terminal Building ng port o ng pier. Sa dami nila ang mga motorista, napeperwisyo na. Kailangan pang businahan ang mga ito at magmenor ng sasakyan. Ang mga nakamotor at bisikleta, automatic na silang iniilagan. Delikado talaga yun. Kung malakas talaga yung takbo, hindi naman yan pwedeng sagasaan yan dito. Kailangan iilagan talaga yan. Kawawa din yung mga ganyan eh. Dahil sa mababa yung lipad ng kalapate, masasagasaan ng truck. So tatama siya sa windshield. Pati mga nakaparadang sasakyan, hindi nakaligtas sa kanilang mga dumi kahit pa ilang tauhan ng port. Dumudumi sila, kaya minsan may mga gwardiya na yung uniform nila na dudumihan. Pero wisyo man para sa iba ang mga kalapate. Para sa sari-sari store owner na si Resty, ang mga ito raw ang nagdala sa kanya ng swerte. Dito lang naman sila sa labas ng store, dyan sa harap. Simula raw kasi nung dumagsa ang mga kalapate sa harap ng kanyang tindahan, dumagsa rin daw ang kanyang mga customer. Napapansin ko rin, kumukuha sila ng pictures. Most of the time, pag nagpalawad ako, pag may dumadaan, maganda yan, sir. Blessing yan. Kaya si Resty, ang ipangtitinda dapat niyang bigas, ipinapakain na lang sa kanyang mga bisita. 10 sacks of rice. Eh, kaso hindi naman siya mabenta. Medyo nasira na yung rice. Kaya yun, pinakain ko. They keep coming every day na. Tapos ayaw na nila umalis. Tapos they make these noises. Parang nangingi ng pagkain palagi. Nung maubos na, nag-start ako bumili ng feeds. The feeds actually will cost you 645 pesos, yun 25 kilos. Pag labas mo, nakatunga nga, nakatingin siya talaga. Kaya sabi ko, la, paano ba to? Isa sa pinakamatalinong mga hayop ang mga kalapati. Likas sa kanilang matunton ang daan pabalik sa kanilang pinanggalingan. Galing siya sa pamilya na Columbidae. Karamihan ng mga ganun na behavior, naka-imprint na doon sa kanilang brains. Nadidetect ng mga ibon yung direksyon ng araw, alam nila yung direksyon ng mga landmarks, mga bundok. Kaya ang tsuhin ni James, nung minsang nakakita ng kalapati sa port na may sugat ang pakpak, inuwi niya ito para alagaan. Nahuli ko sa port namin na may isang anak na siya ngayon, may isang YB na po siya. At mula sa iisang kalapati na kanyang inalagaan, 3 na ito ngayon. Ang isa, kakapanganak pa lang. Nakakatulong sa akin kasi may time na wala akong pera na pambili sa mga requirements sa eskwelahan. Tapos binibenta ko yung mga sisyo ng mga kalapati. Kung may bibili naman, mga 500 sa 2 sisyo. Ang magbabarkadang Archie, Russell at Sam naman nang huhuli ng mga kalapate gamit ang patibong na gawa sa nylon na kung tawagin nila, bitik. Imo ibutang sa ubos, din but nga mo mga bato-bato sa kilid para mapurmang circle. Then ayha din imo but nga gluto, then di man din madol ang mga kalapati. Ngayon na, ibog man po gumi nila, buhay-buhay sa kalapati. Dayon, amo pong gikuan, sulayan mo na, nalinga man po mi, amo na man lang gipadayon. Nga po buhay sa kalapati. Ang nahuli nilang kalapate, umabot na ng 30. Pinagawa na nilang mga ito ng kulungan. Pinapakain ng feeds, pinapainom pa ng vitamins. Amang gipakaon, nag-ayaw pa, para makuha niyo sila namo. May lado, di masanay namo. Okay lang, basta ilahan lang pong atimanon ang ilahang mga alagad, ilang napasagdan po. Para naman sa construction worker na si Ronilio, ang mga kalapate, hulog daw ng langit. Kanya kasi itong inaadobo. Wala pa mong pudmitin sildugod po dato rin. Atod po nga, dan may sudan.
kay wala man dili naman gipud mo matulo ng luto di na pre ato na luto ng salapati pre kay naman po ning kaon natong barkada nato pre wala man po nadaot pre mura ra po siya glasa og kanang manok. It's okay to eat it, pero yung pagsusource out ng kalapati yung importante kung saan natin nakukuha yung kalapati. So dapat kinukuha natin yung meat or yung kalapati sa mga farm or mga breeders na nagdo-domesticate nito for livestock talaga. Hindi yung basta-basta nandyan lang sa kalsada. Kasi maaaring nagdadala ito ng mga avian diseases kagaya ng bird flu. Taong 2012 pa raw nung dumagsa ang mga kalapati sa kanilang lugar. Paniwala ng mga taga rito. Galing ang mga ito sa iba't ibang mga barangay ng Ozamis City. Dumadapo raw para manginain sa mga cargo truck na may kargang feeds na sumasakay ng mga barge. Okay lang kung papakainin, di lang saktan. Wala pa kaming nagawang ordinance para sa kalapati. Pero ayon sa pamunuan ng Philippine Ports Authority ng Ozamis City, delikado ang paglalagay ng mga kalapati sa pier. Posible raw kasi ang mga itong maging sanhi ng aksidente. Nakasaad sa General Port Rules ng PPA, no animal shall be landed or brought into the port or its premises unless for shipment or delivery. We discourage the feeding of the birds. We would like to ask the help and assistance of DNR tungkol dyan. Kasi ang dami nila, tapos walang nagpapakain sa kanila. Kawawa talaga. Inisip ko nga, pag natapos rin lang naman to, pag bumalik na to normal, hindi ko na rin talaga sila malagaan. Kaya ang Department of Environment and Natural Resources sa Region 10, pinaplano ng i-relocate ang mga kalapati na nasa pier. Gagawan daw nila ang mga ito ng pigeon house. Malayo rito. Most probable site would be just beside the port, yung Kutas Shrine natin. Kasi sa likod dyan, mayroon ding tourism area. Tsaka itong City Plaza natin, pwede din. We will coordinate with the LGU and the PPA and other concerned agency para matingnan natin. Ngayong may pandemya, mukhang hindi lang tao ang isang kahig, isang tuka. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.